wala pa rin balita. Wala pa rin nga po, tay. Itong naramdaman ko doon sa ate mo. Tungkol po kay Moy. Bakit yung nangyari sa kapatid ko? Nanginginig si Mercedes nang sinaad niya kay Justine na pinanggigilan niya si Roland nang ihising nila. Sabay sinaad niyang nakapatay siya dahil sa kanya na nagmamakaawang humingi ng tawad sa anak niya, pero tinulak siya ng binata kaya napaluhod pa si Mercedes. Habang pagising naman ni Mang Estong ay tinimplahan agad ng kape ni Grace, sabay tinanong niya kung hindi pa dumating si Moises, na agad namang sinaad ng dalaga na wala pa din ang binata at wala din siyang text, kaya sinaad ng tatay niya na baka nasa bahay pa nila Justine kaya hayaan muna nilang matulog ang binata. Habang sinaad naman ni Melanie kay Aling Nadia na mas mahirap nang kalabanin ang mga sagrado dahil sila na ang nakaupo sa pwesto, na agad namang sinaad ni Aling Nadia na hindi sila titigil, lalo't sinaad ni Atty. Corrales na pwede nilang sampahan ng kaso sila Justine at mga kasamahan niya, at kapag nakapasa sa piskalya ay diretsyo na sa korte, kaya magkakaroon sila ng kaso laban kila Justine. Dahil hindi naman maantay ni Grace si Moises na umuwi, ay pumunta ito sa bahay nila Rafael nang saktong nasa labas si Jelay na nagdidilig ng mga halaman, kaya tinanong niya kung andoon si Moises, na agad namang sinaad ng dalaga na wala doon si Moises, kaya tinanong ni Grace kung andoon si Justine dahil kailangan niyang makakausap, pero sinaad ni Jelay na umalis din si Justine, na kahit alam niyang nasa loob siya ng mansyon nila na yun lang ang bilin nila Rafael sa kanila, kaya wala nang nagawa pa si Grace. Sakto namang pababa si Justine sa hagdan, kaya natanaw niya si Grace maging si Mercedes, ay nakita niya ang dalaga. Nang magkamalay naman si Moises ay agad siyang pinuntahan ni Rafael, kung saan kinumusta ng gobernador ang kalagayan nito. Pinilit na tinanggal ng binata yung oxygen niya para makapagsalita ng maayos, kahit nahihirapan na siya, na agad niyang tinanong kung asaan ang ate at tatay niya. Giniit ni Rafael na sasabihin niya sa kanila ang nangyari sa binata pagkatapos nilang mag-usap. Habang parang mababaliw na si Mercedes at nagmumukmuk ito sa kwarto nila, na uminom pa siya ng kanyang gamot dahil hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Justine, na alam niya lahat ng lihim niya at hindi niya matanggap na siya ang dahilan kung bakit nakapatay ang anak niya at muntik na rin niyang mapatay si Moises. Sinubukan namang magpaliwanag ni Rafael kay Moises na lasing si Justine at masama ang loob niya sa kanya, lalo tinuring siyang tunay niyang kaibigan, pero iba ang kinakampihan niya. Sabay sinaad niyang handa si Justine na makipag-ayos sa kanya. Pinilit ni Moises na matawa siya sa sinabi ni Rafael, sabay sinaad niyang ganun ang aura ng mukha ni Rafael nang humarap siya sa media noong na-overdose si Mercedes, na napakaamo ng mukha niya kaya paniwalang paniwala ang media sa kanya, na sanay siyang magsinungaling, sabay nang gigil niyang sinabi na wala na silang maililihim sa kanya dahil rinig na rinig niya ang lahat ng usapan nila Justine noong binugbog ito ng binata, na si Justine mismo ang nakapatay kay Roland, na hindi naman makaimig si Rafael sa mga sandaling yan dahil alam niyang totoo ang mga sinasabi ni Moises. Sinumbat pa ng binata na namatay si Roland dahil sa hising, na pinoprotektahan ni Rafael ang Pratt at si Justine, pero sinaad ni Rafael na hindi niya alam kung anong sinasabi niya, pero nanindigan naman si Moises na alam niya ang mga sinasabi niya. Hindi na patutulugin si Mercedes ng konsensya niya dahil sa pagpatay niya kay Christine at ang pagtapon niya sa anak ni Rafael, na mas lalong mababaliw ito kapag nalaman niyang si Grace at Christine ay magkapatid at si Moises ang nawawalang anak ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode.
Marami pong salamat.